Naglagay nga pala ako nitong self-adhesive baseboard po, yata ang tawag dyan, masaya na yun. At ang ganda po ng kinalabasan. Kahapon nung natapos ako, bala ko na sanang lagyan to. Kasi para sa akin masyado siyang plain. Marami tong design pero ito po yung nagustuhan ko. Kasi may balak talaga akong hatiin siya sa gitna. 10 cm wide po, tapos 500 cm long. Bahala na kayo mag-convert. So ayan, tinry ko siya ng isang buo, kaso parang medyo nalalakihan ako. Ayoko ng ganito kalapad. Gusto ko yung maliit lang, yung basta lang siya makikita na may design sa ilalim. Napagod na ako kahapon, kaya hindi ko na tinuloy. Kaya kaninang umaga, heto muna yung ginawa ko pagkagising ko. So bago yan, nagwalis muna ako dito, magalabok kasi. Masyadong maaligas-gas yung sahig, tapos yung ating kinabit dito na vinyl tiles ay okay na okay pa po. Bala ko pa sanang mag-map ngayon, pero wag na lang. Mamaya na lang pagkatapos nitong ating gagawin. So dahil naandito ako sa taas, ito namang sisisi ko na andito rin sa taas. Lagi ko yung kasunod. So, ang ganda ng design niya. Waterproof siya. May insulation foam. Pwede tong pang-design sa mga edges. Wow, edges. Sa mga palibot ng pinto, sa lababo, o kaya sa banyo. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na masyado akong nakakapalan. Kaya, ayan, hinati ko na po. At isa pa, para magkasya sila dito sa lahat ng ating lalagyan. Pag isang buo kasi, malapad na, tapos maiksi lang yung malalagyan mo. So, kapag ganito, cute yung design niya. Tapos, marami ka pang malalagyan. O, di pa ulit-ulit. So, ito, insulation ay nasa pinakailalim niya. Sobrang kinis ng ibabaw. Perfect combination sa akin yung kulay na ganitong white tsaka gold. At ayan, napakabilis lang pong ilagay nito kasi didikit mo na lang talaga. Ito yung dating gusto kong gawin doon sa bahay natin na maliit pa. Kaso nga lang hindi ko siya magawa-gawa kasi nga hindi rin naman makikita sa dami ng gamit na nagsisiksikan na. Hindi pa nga po ako dito nakakapagpintura, dumating na to. Matagal na to. 2 linggo na po yata to dito sa amin. Kumbaga, naabang ko na siya. Nabala ko talagang maglagay ng ganito. Sabi nga ng kapatid ko, pintura na nga lang daw yung ilalagay niya. Sabi ko, ito na lang, mas maganda to. Tapos may design pa. At gusto ko pa yung kulay. So, ganyan yung itsura niya, di ba? Ang ganda. Ganito na lang din yung gagamitin ko sa mga kwarto kapag nakapagpa-double wall na tayo. Para isang design yung ating pinaka-baseboard dyan. So, wala akong cutter, kaya ayan, ginupit ko muna. So, Don Benok na ang bahala niya na mag-ayos. Kaluwete kasi ako makakasabay, kaya hirap ako maggupit. At ang technique nga pala nito sa paglalagay, kailangan sa pinakasahig mo siya susukatin. Kumbaga, ilalapat mo siya sa pinakasahig bago mo siya idikit. Kasi kapag nagkamali ka, natutuklap yung pintura sa sobrang dikit niya. So, dito nga, kakaunti na lang yung lalagyan ko. Mabuti nga, dahil nagkasya naman itong ating pang baseboard na yan. At meron pa nga pong natira, di ba? Kung nilagay ko yun ng isang buo, kalahati lang yung malalagyan ko niyan. So ayan, natapos na nga po at pinagdadampot ko na yung mga basura. At inilagay ko na nga po dito yung ating fake na halaman. So tingnan nyo naman mga kasambahay ang kinalabasan ng aking ginawa. Maganda siya, hindi siya boring tingnan. Tama lang talaga yung desisyon ko na ganun yung design na napili ko para pwede siyang hatiin sa pinakagitna. Baka gusto nyo ilalagay ko yung link sa comment section. At dyan sa Yellow Basket. Naglagay nga pala ako nitong self-adhesive baseboard po, yata ang tawag dyan, masaya na yun. At ang ganda po ng kinalabasan. Kahapon nung natapos ako, bala ko na sanang lagyan to. Kasi para sa akin, masyado siyang plain. Marami tong design pero ito po yung nagustuhan ko. Kasi may balak talaga akong hatiin siya sa gitna. 10 cm wide po, tapos 500 cm long. Bahala na kayo mag-convert. So ayan, tinry ko siya ng